Bayan, kumustahin po natin ang payout kanina na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development. Makakausap po natin sa linya ng telepono si ASEC Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD. Magandang gabi po, ASEC Dumlao. Si Clazel Pardilla po ito, kasama si Patrick De Jesus ng PTV. Good evening po, ma'am. Good evening, Clazel and Patrick. Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. ASEC, kamusta po yung nangyaring payout kanina? Nakumpleto po ba natin ito sa SMX Convention Center? Go ahead po, ASEC. Well, kaninang umaga, nagtungo nga po si Secretary Rex Gatchalian dyan po sa SMX MOA para po i-supervise yung nagpapatuloy na distribution ng 5,000 pisong cash relief assistance sa mga drivers po ng Grab. Sa kasalukuyan po nagpapatuloy pa rin at ang target po kasi for SMX MOA ay nasa around 52,000 na drivers. Samantala sa Palacio de Manila nasa mahigit 10,000 naman po yung drivers na i-serve ngayong araw po na ito. Gaya ng nabanggit ko, nagpapatuloy pa rin po yung isinasagawa na pamamahagi ng tulong. And ito ay patuloy po nating gagawin hanggat matapos po ang buwan ng Mayo. Yes, ASEC, hanggang anong oras po matatapos yung payout? At nabanggit nyo nga po ay nagpapatuloy pa rin po ito. Positibo po ba ang DSWD na maabot po ninyo yung target po na mabigyan po ng cash aid sa transport sector? Well, tama po. Inaasahan natin na masaserve natin lahat ng mga drivers na naisumite sa DSWD na mabigyan itong 5,000 pisong cash relief assistance. And hindi lamang po sa loob ng National Capital Region tayo na mamahagi ng tulong pinansyal na ito, but gayon din po sa iba't ibang panig ng ating bansa dahil in some areas meron pa rin pong pamamahagi ng tulong naman sa mga jeepney drivers. And itong paparating na linggo ay meron pang isasagawa na karagdagang special payout para doon sa mga MC Taxi, Service Delivery at TNVS drivers. And gayon din po sa linggong ito, paparating na linggo ay meron pang mga ibang mga jeepney drivers and tricycle drivers na hindi po na-serve in the previous weeks or in the previous payout activities na mababahaginan din po ng tulong. Ito yung mga additional beneficiaries na naisumite sa DSWD. So we're confident that we will be able to complete all the payout activities this month. Po. ASEC, magandang balita po, yung mga hindi nakatanggap ay mabibigyan na. Ano-ano naman po yung mga ginawang hakbang ng DSWD para po mas maging komportable po yung payout sa ating mga kababayan? Well, isa yan sa mga konsiderasyon na pinag-usapan natin with the transport network companies noong pong isasagawa natin yung koordinasyon with them. Dahil nga po mainit yung panahon, we requested the transport network companies to assist the DSWD sa pag-identify po ng mga payout venues that are more convenient, malamig, at sa gayon din po ay maluwang na mga payout venues para po mas maging maayos, mabilis, at komportable po para sa ating pong mga tsuper. Gayon po, sa ating pong koordinasyon ay sa mga transport network companies, hiniling din po natin sa kanila na tulungan ang DSWD sa pag-notify din po sa mga drivers. So using their application or yung kanilang mga tracker systems, ay naipaabot yung impormasyon kung kailan po yung payout schedule nila at kung saan po gagawin ito. Ito pong mga coordination activities natin ay ginawa natin alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na mabahagi na ng tulong ang mga tsuper sa maayos at maaga po na pamamaraan. Yun nga po, ASEC, ipinapakita nga po dito sa ating video, talagang napakaayos po nung isinasagawang payout kanina at mas komportable na po yung mga kumukuha po ng cash aid. Doon po sa mga tsuper nga po, kasi nasabi niyo po, ASEC, may mga susunod pang pamahagi po ng ayuda. Ano naman po yung dapat ihanda ng ating mga tsuper para pagdating nila doon sa payout site ay ready na po sila at ibibigay na nga lang po yung kanilang cash aid?
Well, yes. Gaya po ng paalala natin in the previous payout activities, dalhin lamang po nila ang kanilang valid driver's license, isang photocopy nito at yung pong original na kopya ng kanilang driver's license. Pumunta lamang po sila doon sa assigned scheduled date, doon sa oras na nai-mention, doon sa advisory sa kanila, at doon sa identified payout site, no? And gayon din po, patuloy sila sanang makipag-coordinate sa kanila pong mga transport network companies o doon sa kanila pong lokal na pamahalaan para sa karagdagang pong impormasyon. Maaari din po sila magpadala ng mensahe sa official communication platforms ng DSWD kung meron po silang karagdagang impormasyon na nais po na malawan. But basically, to facilitate a distribution of the 5,000 pesos cash relief assistance, dalhin lamang po nila ang kanilang valid driver's license and gayon din po pumunta sa itinakdang araw ng payout at sa itinakdang payout venue. ASEC, doon po sa Uplift Committee kasama si Pangulong Marcos, nabanggit po na posible na rin mabigyan yung mga may hirap at yung may mga maliliit na kita. Kailan po yung target na maabutan din po sila ng ayuda? Lalo meron na pong mga sinasabing posible pang tumaas yung inflation rate at alam naman po natin na sila yung pinaka-apektado. Go ahead po, ASEC. Well, para sa mga karagdagan po na mga social protection measures, ang mga karagdagang impormasyon po dyan, ibabahagi natin sa mga susunod na araw. Meron lamang po tayo ng mga isinasaayos pa ng mga detalye. But ang nais po nating banggitin ay tinitiyak ng ating pong pamahalaan na pinag-aaralan ng sitwasyon. Itong nagpapatuloy na energy emergency ay pinag-aaralan. Gayon din po yung karagdagang assistance na maaari pong maipahatid sa ating pong mga kababayan. ASEC, mensahe na lang po sa publiko at ano po yung pagtitiyak mula po sa DSWD na sapat pa rin po yung pondo habang nagpapatuloy po yung pamahagi ng cash aid at meron pa nga rin pong energy emergency. Well, gaya nga po ang nabanggit ni Secretary Rex Gatchalian kanina pong umaga, ang DSWD ay nakapag-serve na po ng mahigit 1.5 million na mga tsuper sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nasa mahigit 7.8 billion pesos na po ang nailabas natin o naibahagi sa mga vulnerable sectors, particularly the drivers. Ngayon po, nagpapatuloy pa rin ang DSWD sa pamamahagi ng tulong alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na matulungan ang ating mga kababayan na apektuhan nitong energy emergency nang sa gayon yung kanila pong mga suliranin ay agaran nating matugunan. Kaya po kami sa DSWD, patuloy po yung aming maagap, mapagkalingang serbisyo and titiyakin po namin na patuloy ang aming koordinasyon with government and private sectors nang sa gayon mas maging mabilis, mas maging maayos at mas maging epesyente ang pagpapahatid po ng tulong sa ating mga kababayan. So makakaasa po kayo na yan ay pagpapatuloy ng DSWD. I'd like to take this opportunity to remind ulit ang publiko na mas maging mapanuri po tayo sa mga impormasyon na nababasa at napapakinggan. Huwag po tayo basta-basta makikinig o maniniwala sa mga mensahe o sa mga posts na nakikita po natin hinggil sa mga social protection activities or programs and services na ipinapahatid po ng ating pong pamahalaan. Maging mapanuri po tayo, tamang tulong sa tamang impormasyon. Tumingin lamang po tayo sa mga official communication platforms ng ating pong pamahalaan para po sa karagdagang impormasyon and guidance. Muli, maraming salamat. Magandang gabi po. Maraming salamat, ASEC Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD.